Muli po tayo ay dadako sa hapon na ito sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating pananambahan at yun po ang pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. At meron po tayong pribilehiyo ngayon na makapakinig ng kanyang salita sa pamamagitan po ng isang panauhin na tagapangaral po o tagapagsalita sa hapon na ito. Dahil nga po tayo ay nasa anniversary, ay lagi po tayo nag-i-invite ng mga speakers. So, ihanda po natin yung ating puso't isipan, maging ang ating mga Biblia sa pangungusap ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating guest speaker. Sa ating pong guest speaker ay, alam niyo po, ang ating guest speaker ngayon ay magkasing edad lang po kami. He was born in October 3, 1983. So, matanda lang po kayo, Pastor, sa akin ng 5 buwan. So, magkasidad po kami and he graduated at PTS, sa Presbyterian Theological Seminary as Bachelor of Arts in Theology. And something in common na meron kami is that he is also a pastor's kid. Marami kami mga istorya ni pastor na kakanasan bilang anak ng pastor. Ngayon ay pastor na din po. Mahaba po yung kanyang journey, no? Nag-start siya ng 2007 as an associate pastor. Pero currently at present ngayon, siya na po yung tinatawag po natin na pinaka-head pastor ng Charity and Faith Christian Fellowship of Far Corners Incorporated sa Bulihan, Silang Cavite. He also started a church sa Alta Tierra. I believe GMA din po ito, no, Pastor? Sa GMA. And in July 2023, he assumes the position of Pastor Bernardo de la Cruz Penili as senior pastor. Yung kanyang father po has finished the race. Nasa piling na po ng Panginoon. Kaya ngayon, siya na po yung senior pastor sa kanila pong church sa Charity and Faith Christian Fellowship of Far Corners. And also, alam niyo po, yung nawala kami, yung kalahati ng elders dito, alam niyo nasan kami noon? Nung last Sunday nawala kami. Nandun kami sa church po nila. Kasi bakit po? Kasi finally, tinanggap niya na yung pong sinasabi ng church nila na dapat noon pag ginawa, which is yung i-ordain siya formally as the senior pastor of the church. Kaya po, hindi ko na patatagalin po, no? In March 30, 2025, he was ordained and installed as the senior pastor ng Far Corners. And he is married to Sister Madonna Pinili and has 2 daughters, si Moraya at si Mayra. And currently, nag-start sila ng Bible school sa Bible study sa Quezon City. So, atin po ngayon ang ating puso't isipan, tinatawagan ko po ngayon si Pastor Bernardo Martin Pinili Jr. Apo, nakaon na. Magandang hapon po sa ating lahat. And ako po yung nagpapasalamat din po sa inyo, sa church na ito. At nakilala ko din po ang inyong pastor. Actually, nagkakilala kami sa mga seminars. Yan, sa seminar ng CGM. Doon kami nagkakilala. I think yung first namin pagkikita noon ay nung panahon na nado kami sa May Molino. Kila Pastor Charles Alcid, which is ahead din sa akin sa PTS noong time na yon, si Pastor Charles. And doon kami una nagkakilala ni Pastor Eli, and then nagsunod-sunod na yung mga seminar dito. Nakarating na rin po ako noon, nag-seminar dito. Ang kasama ko naman noon si Pastor Dennis Chispa. Yun yung kasama ko noong time na yon. Kaya ilang beses na ako nakabalik-balik din dito. And salamat sa Panginoon kasi noong March 30 ay finally, in-ordain ako as senior pastor, which is, I think, ginibap ko talaga dahil sabi ko hindi ako qualified doon. But yung congregation, yung leadership ng church, they ask na talagang ako yung mag-assume sa position nung tatay ko. Pero mayroon pa akong kuya talaga. May mas nauna sa akin na naglilingkod. But
Mas gusto nila na magpatuloy yung ganon. And thank you so much kay Pastor Elliot, sa father niya, sa elders na kasama nun. Andun, yun. Salamat po sa inyo dahil naging part din po kayo sa amin dun sa church para ako po ay may ordain as senior pastor. And to be invited sa ganitong gawain ay malaking privilege po sa amin itong mga pastor na kami ay makapagbahagi ng mabuting balita. And yung binigay na topic, actually, napakaganda nitong topic. Habang binabasa ko siya, o nga, no, minsan nakakalimutan natin ang Old Testament. Medyo nakapokus lagi tayo sa New Testament. Pero may touch siya ng New Testament. Makikita natin yung ilang touch niya sa New Testament, which is Apostle Paul. Siya yung nagbigay ng ilang pagpapakita dito. And Isaiah chapter 41 verse 10, isang verse na nakalagay dito, but yung kabuuan niya is from verse 1 up to verse 12, yun yung isang scope niya. Sabi sa verse 10, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will keep you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." New King James po yung gamit ko kasi. Yan. Kaya meron nakalagay doon na yes. Okay. So, to fear, kung makita natin yung word na yan, at lahat naman tayo nakakaranas niyan ng fear. Sino bang hindi natatakot? Meron ba? Wala naman siguro hindi natatakot. Lahat tayo dumaan doon sa pagkatakot. And itong word na ito na ibinigay sa Israelites, makita natin yung assurance and surety na kahit nandun yung fear, kasama nila ang Diyos. Actually, they will be in captivity. Papasok sila doon. Darating sila sa captivity. And knowing that, hindi ka ba matatakot kung sasakupin ka? Hindi ba tayo dadaanan ng takot kapag tayo ay sinakop ng ibang bansa and then dadalhin ka sa kanilang lugar as captive? So mabibuild yung fear. Makakabalik pa ba ako sa land ko? Magkakaroon pa ba ako ng magandang buhay pagdating doon? Magiging maayos ba yung welfare ng buong nation ng Israel doon? So nandun lahat ng fear na yon. But this word na ibinigay ni Isaiah at binigay ng Diyos kay Isaiah para sa kanila is to not fear. Fear not. Huwag talagang matakot. At ito yung i-assure dito sa mga tatalakayin natin, sa mga pag-aaralan natin at yung passage na nandito, and bibigyan natin siya ng light sa panahon natin ngayon. Even sa ministry, gagawin natin siya. Bakit hindi tayo dapat matakot? Bakit hindi dapat tayo maunahan ng takot? Bakit hindi dapat tayo na panghinaan ng loob? Bakit hindi dapat magupo yung ating ginagawa? Or bakit hindi dapat na masira yung loob natin sa lahat ng ginagawa natin patungkol sa pagpe-present at pagpo-forward ng mabuting balita ng salita ng Diyos. So sa church, sa ministry ng church, is may kita natin lahat ito in light sa Old Testament and pagpasok sa New Testament and to our present age, paano natin siya gagamitin? Paano natin siya harapin? So lahat ito ay titignan natin dito at isa-isay natin, may background lang ng konti. Bear with me, medyo mahaba lang yung mga background namin madalas. Bear with us, but makikita natin yung kabuuan nito na paano ba hindi matakot sa sa mga gawain na meron tayo? Bakit ba hindi ako natatakot? Bakit ba sa bawat lakad ko o sa bawat lakad natin na mga nakakilala kay Kristo, nandun yung certainty na matatapos tong gawain ito? Mapagtatagumpayan yung mga obstacles na meron tayo dito kahit na merong threats. May mga nang paprighten sa atin sa gawain. So, handa na po ba tayo lahat mga kapatid? Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, Ikaw po ang siyang tunay na dakila, Ikaw ang siyang dapat pasalamatan, Ikaw ang siyang dapat maitaas, Ikaw ang dapat na maparangalan. Salamat Panginoon sa pribilehiyong ito na mangaral ng mabuting balita at maghandog ng salita. At Ikaw Panginoon ang siyang magturo, kami po ang makikinig. Ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na magbubukas at magbibigay ng liwanag sa amin sa mga salitang ito upang sa ganun ay
makita namin yung sinasabi mo sa amin at maunawaan namin ang mabuting balita, maunawaan namin ang salita mo mula sa lumang tipan, papasok sa bagong tipan, at papasok sa panahon namin ngayon, bakit hindi kami dapat matakot. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa lahat ng oras na ito, ikaw ang siyang maparangalan, ikaw ang siyang madakila, hindi, Panginoon, ang kahinaan ko rin na makita, kundi ang kaluwalhatian mo. Pagpalain mo ang iyong mga anak na makikinig sa hapong ito, pagpalain mo ang bawat sa amin, sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. So fear not. Yung word na yan ay hindi siya ganun kadaling sabihin. Huwag kang matakot. Because lahat tayo merong fear. Lahat tayo nakakaranas nun. Actually, isang pinakamabigat na fear natin pag dumating si Judith. Di ba? Pero huwag tayo doon. Huwag tayo kay Judith. Pag dumating yung mga bills, napipressure tayo. Fear not. Sabi dyan ha. So sa perspective ng church, sabi dyan, is the church is persevering through trials by the power of God. Totoo yan. Napagtatagumpayan natin ang lahat ng ito, hindi dahil sa sarili mong strength. Napagtatagumpayan natin ang lahat ng ito because hindi mo naman ginawang ikaw yung lakas mo nag-uubos doon. It is because it is God who empowers you para mapagtagumpayan ang lahat ng ito. So the scope of these verses, yung from verse 1 up to verse 10, or hanggang verse, actually hanggang dulo hanggang verse 20, yung unang hati niya. Yung scope ng lahat ng ito, the scope of these verses is to silence the fear. Yun po yung scope niya. To silence the fear and to encourage the faith. So pag nag-silence yung fear, pag na-silence yung fear, anong nabobrought out sa atin? Na-encourage yung ating faith. Tumatatag yung ating pananampalataya because yung fear silent. So therefore, tayo hindi dapat tayo ma-silent. Talagang dapat tayo, hindi naman mag-ingay sa loob ng church, mag-ingayan tayo, hindi. Yung pangangaral na mabuting balita ay nandoon. Even sa ating mga kantahan, talaga dapat matuto tayo sa mga biblical worship, form of worship. Di ba? Sa panahon natin, mostly mga kantahan, puro ingay na lang eh. Puro tunugan talaga nakakaiba. Although, galing din kami doon. Admitted ako doon, galing din kami doon. But, pag natututo tayo, nag-aaral tayo, may kita natin dito sa verse na ito, it silenced the fears and encouraged the faith. Sinong in-encourage? The servants of God in their distress. Yes, meron tayo niyan. Stress na, distress pa, no? Maraming stresses tayo sa buhay. But lalo na kung ikaw nakakilala kay Kristo, nandyan mas marami pang stress. Mas maraming threats. Actually, pag pumunta tayo sa New Testament, sabi ng Matthew, ang magiging kalaban mo talaga sarili mong family kapag ikaw ay lumalakad sa Panginoon. But this verse is to silence the fear. Ano sabi ng Lord? Ang sabi ni Isaiah, ginamit siya ng Panginoon para sabihin ito, fear not. Is to silence the fear and to encourage the faith, ng servant in their distress. It is intended in the first place to support, sino yun? Yung Israel, na wag silang matakot kahit na sila ay mapupunta sa captivity. Actually, si Jeremiah, sinabi niya din yan eh. Hindi naman sinabi ng mga false prophets na, yung 29:11 actually, hindi naman sinabi ng mga prophets na mga false prophets na yun, na mawawala yung yoke na yan eh. Yung wooden yoke, sabi niya, papalitan niya ng bars, ng bakal. Mas bibigat yung yoke. Mas titindi. But, sabi ni Jeremiah, darating yung time na lalabas tayo. 70 years nga lang. Ganun kahaba yung kanilang captivity. But, it is in the first place to support God's Israel in captivity. Na kahit sila'y nasa captivity, kahit sila'y nandun sa pagkakabilanggo, pagkakakulong, never na dumating sa kanila yung fear. Yung nagtitiwala sa Diyos. Pero hindi nagtitiwala sa Diyos, punong-puno ng fear. Hindi nauubos yung kanilang fear. Bakit? Hindi naman sila nagtitiwala sa Panginoon eh. Pero tayo na nagtitiwala sa Panginoon. Di ba? Those who trust in the Lord shall renew their strength. Laging nare-renew yung strength. Parang nauna ko na nasabi kagad yun sa dulo. So, Israel in captivity, but all of that, sabi dyan, faithfully, kahit sila ay under distress,
kahit sila under captivity, they faithfully serve God through patience. Kaya yung persevering na nandun sa una, pag tayo merong patience, kaya natin mag-persevere, mag-endure. Kayang-kaya natin gawin yon. So sa ministry ko, ilalagay natin sa scope sa ministry sa panahon natin ngayon, kakayanin natin mag-endure. Bakit natin? Hindi naman strength mo yung ginagamit mo eh. Kaninong strength? It is God's strength. Yung Philippians 4:13, gustong-gusto din marami yun. I can do all things through Christ who strengthens me. So even in captivity, they are faithfully serving God through patience, and yung patience na yun, it gives them comfort. At yung salita ng Diyos, it gives them hope. Kaya sabi niya, fear not. Because there is God's comfort, and there is the Word of God that gives hope. It is a word of caution, it is a word of counsel, and a word of comfort. It is against the mind, sabi dyan ng people na laging nandun sa fear. Amen. Pag titingnan natin si Paul sa kanya sulat, be anxious for nothing. Amen. Sinabi ba ni Paul yon? Yes. Knowing that, Apostle Paul, ang dami niya ang tinaraan ng anxiousness, shipwreck, imprisonment, di ba? And then, sasabihin ni Apostle Paul, do not be anxious. Amen. So, ito nakita ni Apostle Paul, nung sinasabi ito sa part na ito ng Isaiah, naiintindihan niya, because it is against saan sa Diyos kapag hindi ka nagtiwala sa Kanya. Kapag hindi tayo nagtiwala sa Kanya, why? Mapapalitan siya ng alin? Fear. But trusting God is to silence fear. Why? That they may depend upon His presence. Magde-depend tayo kanino? Sa Diyos. Hindi ka magde-depend sa sarili mong kakayahan. Magaling ako, mahusay ako, matalino ako, malakas ako. Hindi ka magde-depend doon. You will depend on Him, that they may depend upon His presence. Because, ano sabi ng Scripture? I am with you. Amen. Kasama niyo ako. Actually, yung Great Commission, ano sabi doon sa Great Commission? I am with you until the very end of this age. Why fear? Amen. So, bakit tayo matatakot? So, depend on God. And God, He is all sufficient even in the worst time. Amen ba? He is all sufficient even in the worst time. That's why it is called the word of comfort and assurance. Kino-comfort tayo ng salita ng Diyos that He is all there. Nandun siya palagi sa lahat ng paglakad natin. Hindi man natin nakikita yung kanyang presensya, pero naintindihan natin yung kanyang power. Because nalalagpasan natin lahat yon. It is a word of comfort and assurance. And then, it motivated us by enduring. Saan tayo nag-endure? Because we love God. And take note, saan nagmula yung love natin? Saan nagmula yung love natin? We love Him because He first loved us. Amen ba? Kaya tayo kaya mag-endure, kaya natin magtagumpay, kaya natin malagpasan yung mga obstacle. Because God, sa Isaiah, God encouraged Israel to trust Him for the future. So in our present time, sa panahon natin, always trust Him pa rin. Sino nakakaalam ng bukas? Wala. Actually, di nga natin alam kung kaninang umaga gumising pa tayo. Amen ba? So trust Him. Why? Because He knows the future. Siya nandun na sa future. So it encouraged Israel to trust Him for the future throughout every twist and turns. Matitigas kasi ulo talaga nila. Through every twist and turn, paglabas pa nga lang ng Egypt Moises, nilabas mo ba kami ng Egypt para gutumin? Moises, nilabas mo ba kami ng Egypt para uhawin? Moises, nilabas mo ba ka ng Egypt? Wala naman ditong pipino, wala ditong paminta, wala ditong bawang, wala ditong sibuyas.
Nilabas mo ba kami ng Ehipto para mamatay lang sa ganito? May kita natin yung tigas ng ulo nila, but through that, yung twist and turn ng lahat ng yon along the long history ng Israel, ano nangyari sa kanila? They went from slavery in Egypt, wander in the desert, conquering in Canaan, and captivity in Babylon. Nakita natin, but all the more, kahit yung mga nandun sa loob ng nangyaring yon, they still trust God. Sino yon? Those who believe in Him. Di nagbago yon because it is God who put faith in them. Siya naglagay ng pananampalatayang yun sa kanila. Sa kahit nag-wander na lahat doon, God wanted His people to understand that He had always been and was still with you. Kasama mo pa rin ang Diyos sa lahat ng lakad na yon. He was still with you. He is still your God. And He will strengthen you and help you. Ang sabi niya, I will uphold you with my righteous right hand. God's promise will strengthen you is packed with more meaning than meets the eye. Hindi to see is to believe. Hindi yung alam mo na yung mangyayari, kaya ka may hope. Hindi. Hindi mo alam yung mangyayari bukas, but you believe God. Nagtitiwala ka sa Kanya. So in the original Hebrew word, in the Hebrew language, the verb translated to strengthen entails marking or making someone stronger and stronger. Kunin natin yung example nun, yung baby. Hindi naman marunong tumayo kagad yun. Sino magagabay doon? Parents. Paglabas nun, tumatawa na kagad yun, dumatakbo, hindi. May kita natin yung stages niya hanggang sa kaya niya tumayo mag-isa, hanggang sa maglakad, hanggang sa magsalita, may kita natin. Yun yung ibig sabihin ng strengthen you. So pinapakita dito ng Diyos sa Israel na throughout that, sa lahat ng struggles na yun, they are strengthened. Pinalalakas sila. Someone stronger and stronger. It means to grow and develop. Gino-grow and dinedevelop yung bawat Israelita nung panahon nila at sa panahon natin ngayon, through preaching, through the Word of God, through the ministry, dinedevelop tayong lahat. At pag dinevelop tayo sa lahat ng yun, may kita natin, kahit hindi ka nautusan. Amen. Kahit wala mag-utos sa'yo, kukontinue ka. Why? Because you understand the gospel. You understand the Word of God. At kung naintindihan mo yun, alam mo kung sino yung master mo, hindi si pastor. Ang master mo sino? Ang Diyos. Kaya hindi mapipigilan yung paa mo na alin? Gumawa. Because yung growth and development na yon to prevail, para magtagumpay, is to show courage. Nagpapakita siya ng katatagan and i-grab natin yon na tayo mag-grow. Diba? Actually, yung ginamit na word doon sa Luke, strive to enter. Through the narrow door, through the narrow gate, through the narrow way, strive to enter. To seize that moment. Kunin ko lang sinabi ni Dr. John Mack. Only the violent will take it. Yun talagang gusto lang gawin yun. Yun talagang makakagawa nun. Strive to enter through the narrow gate. God was aware of His people's weakness. Alam po ng Diyos na mahina tayo. Amen. Alam ng Diyos na mahina ang Israel, alam ng Diyos na mahina tayo, and He uses everything para lahat ng yon to strengthen and develop the Israelites and encourage them in their faith. Amen. So itong team natin ngayon, o team ng church na ito for 24th anniversary, to fear not, is dapat maintindihan natin siya ng mabuti. So sa lahat ng sinabi natin doon, yung sufficient God na meron tayo, why fear? Bakit tayo matatakot? Bakit tayo panghihinaan ng loob kung kasama natin ang Diyos? Amen. He is our ever-present God. Amen? So sinong pwedeng mag-silence sa'yo? Wala. Dapat ang ma-silent na alin? Fear. Hindi dapat siya mag-grow sa atin. Why? Pupunta sa atin alin? Doubt. Magda-doubt tayo ng magda-doubt.
So yung courage, it is the foundation, alin, magkaroon ng confidence. And yung confidence na yan is to be near with God. Amen? Ano sabi ni James? Draw near. Lapit tayo. Gusto nating lumapit? Makakalapit tayo. Bakit? Kung ikaw ay anak ng Diyos, ang sabi ng John, inilapit kanino? At yung inilapit ng Ama, sila ang makakalapit kay Kristo. To be in the presence of God, it means yung fear, ano mga sa kanya? Eliminated. And that is the foundation of courage. To trust God. Yung confidence mabibuild because He is near. Draw near to me and I will draw near to you. Maintindihan natin yung salita na paano tayo titibay sa gawain ng Panginoon. And hindi naman pwede na ikaw lang mag-isa. So yung corporate body, kapag nagsama-sama yan, paano tayo mag-worship? Paano tayo gumawa sa Panginoon? So dapat hindi natin i-give up yung alin? Meeting of the believer. Etong ginagawa natin, although ginawa natin hapon dahil meron tayong special event, but yung regular Sundays natin, do not give up. Do not give up meeting together. Yung magmi-meet makikipagkasundo sa Panginoon lagi, yung lagi nando sa presensya niya, it is the people who do not fear, but trust the Lord. So in our worship, sa ating pagsamba, akala kasi na marami yung worship, yung kantahan. No, it is the heralding of God's Word. Yun ang worship. Kaya mapapasin natin sa panahon natin, mas mahaba yung tugtugan. Kaysa mas mahaba alin? Preaching. But this is worship. Na tayo hindi tayo magpatlang. Na ang church ay nandito because sino nag-found nito? I will build my church. Sino yun? It is Christ. So, why fear? Hindi naman sinabi niya kay Peter, oh, Peter, do you fear? Hindi. Peter, do you love me? Amen. Feed my sheep. Peter, do you love me? Take care of my sheep. And then last, feed my sheep. So, we are napifeed tayo ng salita ng Diyos when we come together. At hindi dapat ma-decline sa atin yon. Ay, saka na lang ako mag-church. Meron akong lakad na mas importante pa pala yun kaysa sa Panginoon. Amen ba? Minsan, naggagawa na lang tayo excuses natin eh. Although, nangyayari talaga madalas sa atin yan. Tama ba? Pero do not give up meeting together. Or decline. Why? He is with us. Kasama natin ang Diyos. Amen ba? He is with us. Take note, yung omnipresent, present nga siya lagi. Tapos tayo absent. Amen ba? Present siya always. And yet tayo, ginagawa natin, umabsent. So do not give up meeting together because in worship, in the church, doon tayo nagkakatipon-tipon. And He is with us. Amen ba? Kahit na may trials, may mag-shake sa ating buhay, hindi dapat siyang dahilan para hindi tayo mag-devotion. Hindi dapat diyan maging dahilan para hindi tayo magkaroon ng corporate worship. Hindi dapat siya maging dahilan para mag-give up tayo sa meeting. Hebrews chapter 10, verse 25. Do not neglect the assembling of the saints together. Ang tawag saints. Ang problem, may karugtong, as is the manner of some. Ginagawa na ng iba yon, so wag mong gayahin yon. If you are in Christ, wag mong gayahin yung ginagawa ng iba na gustong umabsent. Wag mong gagayahin yon. Knowing that, na tayo nakakilala kay Kristo, knowing that na tayo kay Kristo, mas lalo dapat tayo masaya pagdating saan? Sa fellowship. Tingnan nyo ang katabi nyo kung masaya yan. Although hanggang dito lang nakikita ko mukha. Malabo na yung mata ko eh. And yung salamin ko, di pa napapalitan. Masaya ba yan ngayon? Di ba? Sige po, tingnan niyo yung katabi niyo kung masaya yan.
Baka may tulog na, tapikin nyo na rin. Okay, so do not give up meeting together. Why? Because sa pag-meet natin together, nakikita natin yung bawat isa. And it is an opportunity for us na encourage yung nangihina. Amen. Ano sabi niya? I am with you to the end of this age. Not just to the always. Kasama natin ng Diyos. Always. Fear not. I am with you. God's presence, kasama natin siya ngayon in worship. Take note, not just here. Kahit pagtapos natin dito. Pag-uwi natin ng tahanan natin, at sa buong isang linggong lilipas, kasama natin sino? Ang Diyos. Kasi sabi niya, I will never leave you. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Amen. Because He will continue. Because alam ng Diyos na tayo alin? Weak. Alam ng Diyos mahina tayo. Bakit kanya iiwanan kung alam niyang mahina ka? So itong panahon na ito, na tayo nandito para sa church, para mag-worship, seize the opportunity na nandito tayo lagi. To meet every Sunday. Na makita niyo yung katabi niyo every Sunday na nandiyan, batiin niyo. Mag-excited kayo. Hindi yung kung sino yung favorite niyong batiin niyo, nakakamayan niyo. Mas maganda, batiin natin lahat. Why? Lahat tayo magkakapatid kay Kristo. He is always with us. Diba? And to be in the church, to be in God's people, we have our refuge. And if He is our refuge, He is also our strength. Diba? An ever-present help in trouble. Therefore, hindi ka matatakot kahit may trials, may persecution, may mag-shake ng lahat ng meron sa buhay mo ngayon. Hindi mangyayari sa yon. Amen. Because it is God who works. The church persevere because we gathered. Amen. Nagsatipon-tipon tayo. And a preserve ang church at nagko-continue ang church. Why? Because God is with us. Kahit merong circumstances, merong difficulties, di ba? Yung presence niya, lagi nandun. So there's no reason para sa atin na hindi tayo kumanta, manalangin, at magpuri at ipangaral ang salita ng Diyos. Walang dahilan. Why? Kasama mo ang Diyos. Amen ba? Hindi siya magiging dahilan sa atin para tumigil. Hindi siya magiging dahilan sa atin para tayo huminto. Sabi nga kanina, i-silence yung fear. Amen. So tayo tatatag, titibay. Bakit lalakas tayo? Bakit tayo titibay? Because He is our ever-present God. He is with us. So fear not. So kung hindi ka matatakot, therefore, yung susunod doon, hindi ka panghihinaan ng loob. Ba't di ka panghihinaan ng loob? Because kasama mo siya. I am with you. May kanta akong natutunan noon, pero luma na to eh. Luma na yun. Pang evangelism, pero luma na. At hango siya sa Matthew 28. Yung chorus lang. I am with you all your days, I am with you all your ways, I am with you all your days, says Jesus Christ. Diba? So, bakit ka matatakot kung kasama natin ang Panginoon? So, if He is with us, and He is your God, and your God is true, totoo ang Diyos mo, do not be dismayed. Because His promise is sure. Sigurado siya sa kanyang sinasabi. Sigurado siya sa sabihin niya. And you do not lose heart. Paano mangyari, Pastor? Sa pag-share natin ng gospel, ano sabi ni Paul sa Romans 1:16? I am not ashamed. Ba't di ka ma-ashamed? Because your God is true. Totoo ang Diyos natin. Hindi siya joke, hindi siya rebulto, hindi siya hoax, hindi siya tao lang. Marami lumilito na magsalita, di ba? O hindi siya ginawang Diyos na lang later on. Hindi. He is a true God. Amen. The second person of the Trinity. Kumakalat ngayon, di ba? Yung Santo Papa na matay. Kinuha niya yung tatlong identity ng Trinity. He is the Holy Father, which is for the Father alone. He is the Pontiff, which is for Christ. The bridge that connects the gap between God and man. Siya lang yung Pontiff.
Di ba? And then, yung beaker is for the Holy Spirit, the representative. So, hindi pwedeng kunin yun ng tao. Wala siyang karapatan doon. And that is blasphemy. So, dito maintindihan natin na yung totoong Diyos kasama mo, panghinaan ka pa ng loob. Matatakot ka mag-disciple? Matatakot ka mag-share ng gospel? Matatakot ka? Kasama mo, totoong Diyos? Hindi ka matatakot. Pastor, parang di pa ako sanay magsalita. Huwag mong katakutan yon. Why? Kasama mo ang Diyos. Hindi nga ako marunong magsalita, Pastor. Nagsasalita ka nga eh. So, simpleng pag-brought out lang ng scripture, malaking bagay yun. Simpleng pag-ano mo ng tracts, pag-distribute, kahit makita mong tinapak-tapakan yan, hindi yan magli-live empty. Na o walang dahilan. Kahit nakita mong tinapon, nilabukos, tinapon ng ganyan, hindi ka nalugi doon. Because it is not you. Hindi ikaw nagliligtas, ang Diyos. Gawin mo lang ng gawin nyo, patuloy mo lang gawin nyo, mag-share ka lang, mag-ano ka lang, tracts distribution lang, ilang kaya mo, tuloy lang yun. Why? It is God who saves. So do not be dismayed. Huwag kang panghinaan ng loob. Do not lose heart. Do not shattered by what you see. Huwag tayong panghinaan ng loob sa mga nakikita natin sa paligid natin. Sa discipleship, sa church, sa loob ng church, sa pagtuturo. Tuloy-tuloy lang tayo. Ay, makinig sa akin yung pastor eh. Tuloy lang. Amen. Parang siya yung mas nasusunod kaysa sa akin eh. Tuloy ka lang. Wag mong anuin yun, wag mong intindihin yun, tuloy-tuloy ka lang. Parang siya yung mas magaling sa... Tuloy ka nga lang, wag mong katakutan yun eh. So, sa ating paglago sa loob ng church, to point the people in God who never changes, pointing that person sa Diyos na totoo, pointing that person na lalo siya lumago sa pagkakilala kay Kristo, it gives us comfort. Why? After a long such period of time na nagturo ka sa Kanya and then He grow, hindi mo masasabi, ang galing ko pala. Hindi. Thank you, Lord. Amen. Nagawa ko yung pinapagawa mo. Hindi sa sarili kong lakas, kundi dahil ikaw yung gumagawa ng lahat na yun, tinutulungan mo ako sa lahat ng kahinaan ko. Amen. That's why hindi ka madidismayed. Pastor, umalis na sa grupo ko eh. Ano naman? Iniwan na ako nila. Ano naman? Continue ka pa rin. Isa na lang natira. Di magstay ka sa isa. Amen. May isang Bible study kami doon na talaga isang tao lang. Lagi sila nagtatanong, di ka pa napapagod, Pastor? Isa lang yan. Tapos pupunta ka ng malayo, isa lang yung pupuntahan mo. Kung may isang sumasampalataya, ba't ko iiwanan yun? Amen. What if dumating yung time na lumago na sa pagkakilala kay Kristo, and then, di na niya sabihin lagi, Pastor, sharean mo ngayon mga kamag-anak ko, siya na yung mismo mag-share. Kasi mabibuild sa kanya yung courage niya. So, hindi nakadepende sa atin yon. It is dependent on God. So, do not be dismayed, for I am with you, for I am your God. It is God na kung saan ang Diyos mismo ang nagpapakilala habang tayo ay nagdi-disciple sa mga tao. Hindi natin pinapakilala yung sarili natin, pinapakilala natin sino? Ang Diyos, hindi lakas natin. And therefore, lahat ng yon may endure natin because natututo tayo. Tayo mismo tinuturuan ng Diyos. Tayo mismo. Yung patience mo, tinuturo sa yan. Endurance mo, tinuturo sa yan. Yung courage mo, tinuturuan ka din ng Panginoon doon. Napagtagumpayan lahat yan. Nalagpasan lahat yan because we have an hindi nagbabagong Diyos. Never changing God. Hindi siya nagbabago. He is the same. Amen. Kung the same siya doon sa Old Testament sa mga Israelites na may matitigas ang ulo, wala bang matigas ang ulo dito? Lahat tayo matigas ang ulo. Makukulit tayo, yun ang totoo. Amen ba? Ang haba nga ng patience ng Diyos sa atin eh. Di pa tayo kinuha kagabi. Amen. Paano kung kinuha niya na tayo kagabi? Nandito ka ba ngayon? Wala. Humarap ka na sa Kanya nung gabi pa lang. Pero thank you, Lord. Why? Naririnig pa natin yung message na to. Kaya nga sabi ng Hebrews, di ba?
when you hear the Word of God, when you hear God's Word, do not harden your heart. Huwag maging matigas yung ating puso. So lalo tayong lalago sa Panginoon. Why? We are not dismayed. Hindi tayo pinanghihinaan ng loob. Hindi tayo natatakot. Because we have God. At yung Diyos natin totoo. Amen. Ipagkatiwala natin lahat, di ba, sa Panginoon. And kapag naturuan tayo, may nakita tayong potential din sa mga mananampalataya, pagkatiwala din natin sa kanila. Nang sa ganun, hindi lang ikaw yung humahayod, dumadami. Actually, nyo ako mahilig ako mag-like sa post ni Pastor Eli. Pag nakikita ko yung sa cemetery, natutuwa ako doon. Kasi bakit consistent yung mga bata? Ang ano naman itong mga batang to? Talagang nandun sila. Although, ibang bata doon, yung mga lalaki, topless pa, di ba? Kasi siguro galing sa laro yun eh. Galing sa initan, galing sa takbuhan eh. Pero yung time to time na pumupunta sila doon, hindi tayo nalulugi doon. Yung effort natin, hindi siya nasasayang. Why? Who knows? Sa ilang panahon, yung mga bata yung pag naglaki, nanampalataya sa Panginoon. Di ba? Kung pinili din pala sila, elect pala yung mga batang yon. Paglaki niyan, makakatuwang mo yan. At yung mga batang yan, pag nagsipaglakihan yan, kasi sila mismo magsasama sa mga mas marami pa nilang kakilala. Why? Because you entrust faithful men who will be able to teach others also. Huwag kang matakot na may turuan ka. Marami natatakot pag may tinuturuan sa church. Bakit? Ang nasa isip ka, kompetensya niya na. Hindi pwede to. Baka mamaya tanggalin ako nito sa church eh. Palitan ako. O kaya hatiin nito ang church, divide sa 5. Sa 5, Hindi. Huwag kang matakot doon. Tuloy ka lang. Amen? Basta't parehas kayo ng kaisipan patungkol sa salita ng Diyos, tuloy ka lang. Huwag mo katakutan yun. And trust, sabi dyan faithful men who will be able to teach others also. Why? Sabi ng Hebrews, di ba? Hindi nagbabago ang ating Panginoon. He is the same. Yesterday, today, and forever. So don't grow weary. Huwag tayong panghinaan ng loob. Huwag kang tumigil na magturo. Huwag tayong tumigil na mag-disciple. Huwag tayong tumigil na, may makulit, tuloy-tuloy lang. Huwag tayong tumigil doon. Don't grow weary. Diba? Sa pagtuturo sa mga mananampalataya, instruct them. Pero kasama doon, correction. At pag tayo kino-correct, huwag din tayong mag-retaliate. Matuto tayong mag-humble. Pag talaga mali tayo, aminin nating mali tayo. Tama. At humingi tayo ng tawad sa Panginoon. And then, pag na-correct tayo, makikita ng ibang tao, may encourage din sila sa buhay na meron tayo. May encourage din sila na manampalataya sa Panginoon. And, sa lahat ng yon, maintindihan natin na ang ating Diyos, nakasama natin sa buong buhay natin, anong gagawin niya? Ipapakita niya yung takot sa atin? No. Anong gagawin niya? Yung puso natin patitibayin niya through the time. Titibay ka ng titibay sa gawain ng alin? Panginoon. Through time. Because He is our God. Amen. So fear not, di ba? Do not be dismayed. And then, I will strengthen you. Palalakasin tayo ng Diyos. Mahina ako dyan. Takot ako dyan. Mahihain ako. Saka nagtitiwala sa sarili mong lakas o sa Diyos? Ay, hindi ako pwede dyan, pastor. Hindi ako pwede dyan. Shy type ako. Hindi ako pwede dyan. Soft-spoken ako. Actually, kung sa akin po, hindi ako po ganito doon dati. Introvert ako. Pag hindi mo okay na usap, bahala ka sa buhay mo. Pag di mo ako pinansin, wala sa akin, di rin kita pansinin. Ganun ako noon. Actually, sabi nga ni Pastor Eli, anak kami ng pastor, di ba? Wala ko alam sa Biblia din noon. Kaya ako din lang ng tatay ko sa seminary. Kinulong ako doon. And to think of it, nahiya din ako. Actually, nahiya din ako. Bakit nag-entrance exam? Boom. Bagsak. Sa academic, pasa. Walang problema academic. Pero pag biblical, yung kilala ko lang apostle, 3. Peter, James, John. At least may sagot, di ba? Old Testament, at least may alam ako. Genesis.
Saka Malakay. At least may sagot pa rin ako. From 39, may dalawa ako. New Testament, 27 books. Ano alam ko doon? Yung 4 Gospels lang. Matthew, Mark, Luke, John. 12 disciples. Ayun na, bagay ko yung 3, di ba? Nahiya din ako nung nakita ko yung result. Bagsak talaga ako. Nilagay nung registrar probationary. Titignan pa kung tatanggapin ako sa seminary. Actually, graduate ako sa seminary, 3 years probationary ako. Kasi bakit? Hindi naman dahil bumagsak lang ako. Makulit din po ako kahit sa loob ng seminary. Konting hint lang. Nagdadala ako ng alak sa loob ng seminary. Yung gin, nilalagay ko sa mineral water. Siyempre, kala mo tubig. Hindi siya papansinin ng gwardiya kasi nasa loob ng mineral water. Tinuruan ko pa yung mga classmate ko na uminom. Kaya probe ako hanggang 3rd year. Pero pagdating ng 3rd year, ng biblical studies na, and thank you Lord, kasi nalagay ako ng tatay ko din doon. Nagte-thank you pa rin sa Panginoon. After reading yung Institute of Christian Religion ni John Calvin, hindi ko napansin sarili ko, umiiyak na lang doon sa sulok. Ganun pala ako ka-wretched. Simpleng background lang yon doon sa seminary. Pero hindi ko pa nabutan si Pastor Crooks, nas nauna ako sa kanya. 2004 graduate ako sa PTS. But, citing that, yung pagkakataon na yon, di ba? Napaka-gracious ng Lord. Nandito ako ngayon sa harapan ninyo. Nagkakilala kami ni Pastor L.A. Nakilala ko tatay niya, kuya niya. Isa pang elder ng church, nakilala ko. And sa mga pagkakataon, bakit dumating yung part na yun? Because totoo yung Diyos sa pangako niya. At yung sinabi niyang, I am with you, kung ikaw ay pinili ng Diyos, kung ikaw ay elect, from the foundation of the world, elect ka, save ka, He is with you. Hindi ko naman alam na darating, akala ko patay na ako noong high school kasi magulo din ako Akala ko mamamatay na ako noon. Laman kami ng away sa loob ng campus. Lahat kami sa isang section, gagawin namin sa woodworking namin, baseball bat. Tatakay din, ba't baseball bat? Yung pala, panghampas, paglabas ng classroom, paglabas ng campus, maghahampasan ng baseball bat. So, salamat sa Lord. Diba? Hindi ko rin alam na magiging pastor ako. Hindi ko rin alam na darating ako sa point na ito na magiging kabahagi at mag-share ng mabuting balita. So, God, He is always with us. So, He will strengthen you, palalakasin tayo. Why? Bakit niya tayo palalakasin? Because He is God. Mahina ka weak ka Takot ako mag-evangelism, takot ako mag-share ng... Hindi mo kailangan matakot. Ang kailangan mo lang share yung... Basahin mo yung Bible sa kausap mo. Ano sabi ng scripture? It is the power of God unto salvation. Hindi mo power yon, power ng Diyos yun. So, continuous lang. Share mo lang yung mabuting balita. Kahit nautal-utal ka, kahit nagkabuhol-buhol yung verses mo, di mo na malaman kung saan ka papunta. Basta continue to share. Why? He will strengthen you. And then later on, habang tumatagal yung pinapractice mong yun, titibay ka doon, matututo ka eventually. Because the task of preaching the lost in humanity, sabi dyan it is impossible actually. Di mo nga alam paglabas mo kung sinong kakausapin mo paglabas Actually, minsan kapitbahay na nga lang natin, di pa natin masabihan Tama, because ang fear natin, kilala ko niyan Buong buhay ko kilala na ako niyan. Kaya doon na ako sa kasunod na kalye, doon na ako mag-share. Ang tanong, kahit sa kasunod na kalye, di mo magagawa yon. Pero kung ikaw magtitiwala sa Panginoon sa lakas na ibibigay sa iyo, doon pa lang sa umpisa na paglabas mo ng pinto, kaya mong gawin yon. Hindi ka matatakot. Isa pa po, nilagay ko lang ito, naalala ko lang. Pag graduate ko ng seminary, may ganito rin akong kaisipan. Didibatihin ko ang una kong makakasalamuha. Hindi naman ako binigyan ng Lord na makakadibati talaga. Pero yun ang nasa isip ko, sino makakadibati, taga-didibatihin ko. Kasi bakit? Naging mayabang ako dahil natuto ako. But through the years, pinoform ng Diyos yung buhay mo, pinakita niya humility. At nung hinahumble ka ng Diyos sa lahat ng yun, doon ka mas marami nakakausap. Kasi bakit? Hindi yung pride mo ang sagot. Hindi yung strength mo ang sagot. It is Him. Because He will help you. Siya lang yung tutulong sa iyo. Sa evangelism, Lord, tulungan mo ako. Yung makakausap ko, Panginoon, ikaw lang may pwede magbukas ng isip niya.
So yung salita mo na dadalhin ko sa Kanya, kung siya'y pinili mo, dalahin ko, Panginoon, na mabuksan yung puso't isipan niya, nang maintindihan niya yung mabuting balita na nagbibigay ng kaligtasan. Amen. Because it is God who promises strength. Siya nagbigay nun. Tiring itong evangelism. Why? Bakit tiring? Buong buhay ng church mag-evangelize. Hindi ito matatapos kaagad. Buong buhay natin, yung salita ng Diyos, yung pangangaral sa salita, tuloy-tuloy natin gagawin ito. At makakaranas ka ng rejection. Pwede kang batuhin. Sa US, yung mga nakatayo sa street preaching, sinisipa yung mga upuan nila doon. Ay tinutungtungan nila para malaglag, matumba. Hinahagisan sila ng ketchup, ini-spray ng tubig. Sa atin, wala pa tayong nararanasang ganun. Tama ba? Di pa natin naranasan yun. Pero sa ibang bansa, nararanasan yun. But, kahit hindi pa natin nararanasan, meron pa rin rejection. But continuously going and doing the work of God, yung ginagawa natin pag-share ng gospel, it is Him who strengthens you. Bakit mo nagagawang pumunta sa ibang lugar, mag-share ng gospel? Because it is God's strength. Di mo alam, nagmi-mission ka na rin pala. Amen. From GMA Cavite, ba't napunta kami ng QC? Amen ba? Pwede naman magstay na lang kami sa GMA. Hayahay na doon. Why? Because yung mission, hindi matatapos ito. Gagawin ito ng church. Ano sabi ng Acts? Kapag dumating ba ng Espiritu, you receive power. Ang sabi ng Revelation, kahit little yung strength mo, basta't faithful. Yung open door, bukas yun, sabi niya. It is an open opportunity. Revelation chapter 3, verse 7 to 13, di ba? Sa Philadelphia Church. It is an open door that no one shuts. Kapag binuksan ng Diyos ang pinto na yon, hindi yung pwede isara. Kapag isinara naman ng Diyos yung pinto na yon, walang pwedeng magbukas. But think of it, isipin natin to. Yung opportunity to share God's Word, bukas na bukas para sa atin. Anong gagawin natin? Pasukin natin yon. Hindi mo kailangan matakot. Hindi mo kailangan panghinaan ng loob. Because when the Holy Spirit comes, He will receive, di ba, you will receive power. At ang sabi, magpapatumba ka, magpapasoka ka. Ano sabi doon sa scripture? You shall be my witness. Hindi pwedeng hindi tayo mag-witness because naintindihan natin yung truth. At nung naintindihan natin yung truth sa salita ng Diyos, hindi pwedeng hindi mo siya i-share. Si Stephen, di ba, yung martyr, yung first martyr ng New Testament, hindi siya nahiya. Kahit yung cause ng kanyang pag-share, stoned siya to death. And even nung ini-stone siya to death, ano sabi niya? Wag sa kanila ipataw. Di ba? And yung pinakamagandang word na sinabi ni Stephen doon, he commit himself to God. Tayo ba? Buhay pa tayo ngayon. Malakas pa tayo. Nagko-commit ba tayo sa gawain ng pangangaral na mabuting balita? We should commit on that. Di ba? Kahit buhay pa natin yung kapalit. Because yung church, pag titignan natin, kapag tayo ay hindi magsasalita, kapag tayo ititikom natin yung bibig, hindi tayo mag-grow dito sa pagpoproclaim ng salita ng Diyos. And yung lahat na nakakilala kay Kristo, hindi niya pinapatikom yung bibig. Ang ginagawa niya, pinagsasalita niya. Sino ba gumawa ng bibig sa tao? Ang Diyos. Sino din nagpapatikom ng bibig? Ang Diyos pa rin. Sino nagpapabingi? Kaya hindi nakikinig sa'yo ng salita, ang Diyos pa rin gumagawa nun. Pero sino rin nagbubukas ng tenga? Ang Diyos pa rin. Diba? Sino nagbubukas ng mata para makita nila yung ginagawa na paglilingkod sa Panginoon? Ang Diyos pa rin nagbubukas. Sino nagpapasara nun? Ang Diyos pa rin. Nasa Kanya lahat yun. So, bakit ka panghihinaan ng loob at bakit ka panghihinaan sa pangangaral kung kasama mo siya? Kung ang Diyos ang magbubukas ng mata, kung ang Diyos ang magbubukas ng tenga, at ang Diyos ang magbubukas ng puso, bakit mo katatakutan yon? Amen. So lahat ng ito yung church na hindi nag-adhere dito. Pwede mag-grow in numbers, pwede yon. Pwede mag-grow in numbers, pero yung grow as faithful members, mahirap yon. Kaya kung mangangaral ng truth,
Actually, yung reason bakit ko kinuha yung mga leaders dito, because naniniwala ako yung presentation ng gospel ay truth. Yun yung dahilan. Kaya nandito kami, kinuha namin yung pastors ninyo, kinuha talaga, nahiram lang namin, binalik naman eh. Buong-buo namin binalik, walang bawas. Kaya namin kinuha because alam namin na makakatuwang namin sa pangangaral ng salita ng Diyos. Matutulungan nila kami. Actually, dami na nga natulong eh. Free books. Sa mga conference. Diba? Malaking tulong sa amin yon. So kung malaking tulong sa amin yon, dito sa church, malaking tulong ba sa inyo? Yes. Hindi namin tinataas sila, pastor. No. Pero nagpapasalamat kami sa buhay nila, nakilala namin sila. Amen? Kasi kami nagta-transition din sa reform. And nakita namin sila, nandun sila sa ganung tawag dito, road, sa daan na yon. So, we walk with them. Di ba? Lumakad tayo kasama yung mga faithful men. So, sa pangangaral ng mabuting balita, malaking tulong ang church na ito para sa inyo. Amen. Malaking tulong, malaking strength ang maibibigay nito para sa atin. Why? Kasama natin ang Diyos. Actually, kasama natin ang Banal na Espiritu. Kaya hindi ka panghihinaan ng loob. Hindi ka madidismayed. Amen. Why? Ito yung sunod. Siya yung mag-help sa atin. Natatakot tayo, wala tayong budget? Ba't ka matatakot? Kung kaya ng Diyos mag-provide ng budget para sa atin. Sinong tinutukoy niya doon? Tayong lahat yun. Yung collective effort yung lahat, it is because naniniwala kayo na ang Diyos gumagawa sa church na ito. Yung collective effort ng lahat na tumulong, sa mga bata, makita mo nga lang na bigyan mo lang ng content, tuwan-tuwa na yun sila eh. Yung collective effort ng lahat ng nasa church na ito, kapag lalo tayo maging masigasig doon, mas lalakas ang loob nating lahat. Hindi lang yung mga pastors natin, kundi kayong lahat. Lalakas ang loob natin alin. Tuloy yung gawain because it is Him who supports. Ano yung sinusupport niya? Yung mission ng church na ito, nalin, to preach the Word of God. Help means God actively works alongside these people. Yung term na word na alongside, parakleto sa Greek word. Kasama talaga natin siya. Hindi tayo panghihinaan ng loob, kasama natin siya. Tuloy-tuloy lang tayo. Because yung help, it comes from God. Amen ba? At sino yung means na yon? Ikaw, ako, tayo. Tayo yung help na yon. Amen. Bakit nag-continue yung missionary work ni Apostle Paul? Because lahat nagtutulungan. Di ba? Kinamend niya yung Macedonia. Why? For their generosity. Hindi ko ano sa giving But they help para to propagate the Word of God. Kung hindi na-propagate yun, darating ba sa atin? Hindi rin. But it is God who works. He supports the mission. It helps. It is God's help that actively works alongside with these people. So the church doesn't carry the weight of the Great Commission alone. Yung bigat nito, hindi ikaw may pasan yan. Hindi lang ikaw may pasan yan. Kung lahat tayo may pasan, take note, katuwang pa natin sino? Ang Diyos. Actually, sabi niya pagpalitin natin yung yung way natin. Kunin mo yung sa akin, magaang yun. Ibigay mo yung sa'yo sa akin. Amen. So the church, hindi lang ikaw mag-isa. Kasi ang church, hindi lang po isang tao. Corporate. So lahat nakapatong saan? Sa balikat. And through that, kasama pa rin sino? Ang Diyos. He will help. Kung kaya ba natin pumunta pa sa ibang bansa, di pwede natin gawin. Pero dito muna tayo sa kaya nating abutin. Tama ba? Yung reach ng kamay mo, kung hanggang saan, huwag mo muna extend ng sobrang haba na hindi mo na maabot. Yung pinakamalapit muna. I-reach natin yung pinakamalapit muna sa atin. Huwag natin kalimutan yung malapit. Minsan, labas tayo ng labas kung saan tayo punta. Nakalimutan na natin, nasa malapit lang sa atin, no? Nakatingin lang sa atin ganun. Nag-aantay lang din sa atin. So, it is God's help. Kaya tayo nag-work, nag-minister. When we go out to the nations, kang nations, people ang pinag-uusapan. When we go out to the nation, sa lahat ng bagay na to, even just across, katabing bahay lang, kalapit bahay lang, God's help is always there. Amen.
The harvest is plenty, the laborers are few. So join us. Amen ba? Tulungan natin yung ating mga manggagawa. Tulungan natin yung ating mga kapastoran. Tulungan natin lahat. Mag-join tayo sa Great Commission na ito. Mag-join tayo because fear not, kasama natin ng Diyos. Yung mahina mong kamay, tutulungan ka niya, iangat. Yung mahina nating katawan, tutulungan tayo ng Panginoon na gawin lahat ito. So pray for the Lord of the harvest. Nalin, magkaroon ng mga tao. So sino isi-send natin? May nagtanong yan, may sinabihan yan. Whom shall I send? Ano sabi po nung sumagot? Here I am. Send me. Amen ba? Dito din po yun sa book na to. Here I am, Lord. Send him. Send them. Not me. I'm busy. Send them. No. Ang sabi niya, here I am, Lord. Send me. The church must endure not because we are strong, but because God upholds us. Di dahil malakas tayo. Bagkus ang Diyos mismo ang siyang lakas ng bawat mananampalataya. Yung confidence mo, hindi galing sa iyon. Your confidence is on God. Amen? So yung confidence natin, talagang makita through worship, through discipleship, and through mission. Makita sa ating lahat ito na mananampalataya. Amen ba? So lahat yan, collectively, para sa atin. Ipinapakita sa atin ng Panginoon na matutunan natin itong lahat. May trials, totoo yan. May loss, totoo yan. May hardship, totoo yan. But, ano sabi niya? I will uphold you with my righteous right hand. So, sino daw po ang totoong faithful? It is God. Siya lang totoong faithful. Hindi tayo. It is God who is truly faithful. Yes, trials are real. Loss are real. Hardship are real. Persecution are real. Weariness, kapaguran is real. But He will uphold us with His righteous right hand. He is ever faithful. God, tutulungan niya tayo. He will uphold us. He will carry us. Diba? He will support us, sustain us to the end. Kasama natin siya until the end of this age. Amen. So, the church that without fear, ang church na walang takot, na silence na yung fear. Why? Because God is with us. Silence yung fear. Kaya sabi niya, fear not. Fear not. A church that is without fear. Amen. It is a call to faith. Hindi to call ng fear, kundi a call of faith. Saan? Sa Diyos. So trust Him more. Dependent on Him more. Sa Kanya lang tayo. Because He works in us. He works through the church. He works through us. Fear not to worship God. He is present. Diba? Be not dismayed. Saan? Sa pagdi-disciple. Because He is your God. And He will strengthen you. Saan? Sa pangangaral ng mabuting balita. He will empower you. Palalakasin ka niya. Sa mission, lahat meron tayong yan. He will be our ever faithful help. Siya yung kasama mo, siya yung alay mo, siya yung alyansa mo sa lahat ng paglilingkod na ito. Amen. Let us press on with perseverance. Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong panghinaan ng loob. Do not shrink back. Sabi po yan sa Hebrews chapter 10. Do not shrink back your confession. Amen. Huwag tayong panghinaan ng loob. Stand firm because God is with us. He is always with us. God is for us. And He alone, He Himself will carry us. Siya mismo mag-aano sa atin. Siya mismo magpapalakas sa atin. Amen. So for us to respond, di ba? Sa amin muna magsisimula, kami mga leader, kami mga tagapanguna. Tayo ba'y pinanghihinaan na? Pagod na ako. Haba na ng panahon ko. Kayo na lang. No. Anong gagawin natin? Trust the Lord for the strength. Amen. Trust Him more.
Are you weary? Are you troubled? Trust Him more. Sa ating lahat, kasama kami, the worshipers, di ba? Has your heart grown cold? Nanlamig na ba kayo? Kailangan nyo ba ng fire? Hindi, joke lang. Usong-uso yan ngayon sa internet eh. Fire, fire, fire. Hindi ko alam kung anong klaseng fire yung hinahanap nun eh. Has your heart grown cold? Anong gagawin natin? Draw near to Him. In worship. In gathering. Kahit small groups pa yan. Draw near. Huwag tayong lumiban. Bible study, huwag tayong ma-absent. Prayer meeting, huwag tayong ma-absent. Worship, huwag tayong ma-absent. Draw near. Hindi magiging cold ang heart mo. Why? You are always nandun saan? Sa presence niya. Amen. Sa disciple makers, mga nagdi-disciples, don't give up. Huwag tayong sumuko, huwag tayong tumigil. Continue to develop another leaders. Don't give up. Why? He is your God, hindi ikaw. Siya ang Diyos. Tuloy lang tayo sa paglilingkod. Sa evangelism, sa mission, sa mga missionaries, go with courage. Dapat matapang tayo. Sila napunta sa captivity, but they continue, alin? The Word of God. Amen. Take note, itong mga to nandito, kahit nasa captivity sila, may mga na-convert ba? Yes. Ang tawag doon sa term sa dati, o tawag doon sa mga term na yun, proselytes. Nakasama sila. From false doctrine, from false religion, from false belief, sumampalataya din saan? Sa Diyos. At sa New Testament, makikita natin sa panahon nila Apostle Paul, maraming proselytes din. Even nung time nung Acts, may mga proselytes doon. May mga galing na ibang bansa doon. Kaya nagulat sila, paano sila nakapagsalita ng mga iba't ibang wika? Because may mga proselytes doon. Hindi talagang taga-Israel. So nagulat sila, bakit nila nasasabi yung mga lengguwahe namin? Chaldean, so ano man, yung mga language na yun. Hindi po yung Harababashi Kasanda po, hindi po yun. Kundi yung known language, nagulat sila. So, dahil naintindihan nila yung salita ng Diyos, na-edify sila. Napalakas sila and they believe God. Sumampalataya sila sa Panginoon. So, lahat ito, sa lahat na nangangaral at nagmi-mission, go with courage. Why? He will help you. So, the church, persevere. Pagtiyagaan natin lahat ito. Fear not. Why? He will uphold us. Patatatagin niya tayo. Ang sabi niya, I will uphold you with my righteous right hand. Fear not. Amen. Encourage ko po yung lahat na tayo po'y tumayo para po sa isang awitin bago tayo mag-end sa isang prayer.
I will trust in you alone. And I will trust in you alone. For your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home. And though I walk the darkest path, I will not fear the evil one. For you are with me, and your rod and staff are the comfort I need to know. And I will trust in you alone. And I will trust in you alone. Your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home. And I will trust in you alone. And I will trust in you alone. For your endless mercies follows me. Your goodness will lead me home. For your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home. Tayo po ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos, dakila ka sa lahat. At sa gabing ito, sa hapong ito, O Diyos, salamat po sa mensaheng aming napakinggan. Salamat, Panginoon, dahil yung fear ay hindi po dapat ito manatili sa amin. But Lord, thank you so much because you alone promise us, fear not, I am with you. Do not be dismayed. I will uphold you with my righteous right hand. I am your God. Thank you so much, Lord, for the blessing and the opportunity, Panginoon, to preach the word, to share the gospel, to hear the message, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. And we pray na ma-encourage kaming lahat sa lahat ng itong aming napakinggan. Na hindi dapat kami matakot because your counsel, your comfort, yung lahat, Panginoon, na ipinapakita mo sa amin sa iyong salita, ay matututunan namin ito, hindi lamang ngayon, hanggang sa pagbalik mo, Panginoon. Maintindihan namin na kami ay mabubuhay na nagtatapat at magtatapat sa iyo dahil ikaw ang tunay na tapat sa amin. Salamat, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Makakaupo po muna ang bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa mensahe na binigay po sa atin through Pastor Martin. Konting ano lang po, no? Konting parang closing remarks ba? Ano po? Ano yung bagay na kinakatakutan mo ngayon sa buhay mo? Ano yung isang bagay na kinakatakutan mo sa buhay mo ngayon? Ang mawalan ka ng trabaho? Kasi siyempre, pag nawalan ka ng trabaho, especially if you're the breadwinner sa pamilya, paano yung mga umaasa sa atin? O yung kinakatakutan mo ba ay a loss of a loved one? Isang mahalagang tao sa buhay natin na pwedeng mawala? Or yung kinakatakutan mo mismo ay yung sa buhay mo? Kahit naman Kristiyano, pag nandun na sa bingit ng kamatayan, tama? Nakakaranas ng kamatayan. Kung magagamit ko lang po, wala po si Ate Lani ngayon, no? Hindi po siya nakarating. Alam natin si Ate Lani, she went through surgery sa
puso. At yung ako din, yung nagkukwentuhan kami, na-realize ko nga, paano nga kung nandun ako sa puntong iyon na ikaw, hindi mo alam kung magigising ka pa after ng operation, magiging successful ba o hindi. Lahat po tayo mayroong takot. Iba't iba lang yung facets. Iba-iba lang yung kinakaharap nating takot. And even believers and unbelievers, nakakaranas ng takot. Iba't iba nga lang po yung ating nararanasang takot. And I would like for you to remember that fear is a fruit of the sinful nature of man. Saan nanggaling ang takot? Sa kasalanan. Remember the time na nagkasala si Eva at si Adan? Hinanap sila ng Panginoon. Nasaan sila? Nagtatago. Kasi bakit? Natatakot. And even po dun sa tekstong ating binasa, nakakaranas sila ng fear because sa katigasan ng ulo ng Israel, paparusahan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng isang trahedya na sila ay kukubkubin ng ibang bansa, ibang bayan. So, yung fear ay paalala ko lang po sa about isa sa atin. Yan ay bunga ng kasalanan na dumating sa buhay ng tao. And I would like to shortly remind you of the gospel. Ako, nakita ko, merong tayong mga ibang naimbita ngayon. No? If this is the first time na nandito ka ngayon sa church, it is not an accident na narinig mo, sabi ng Panginoon sa iyo na fear not. Ang takot po ay pumasok sa buhay ng tao bunga ng kasalanan. Valid naman po yung takot natin na mawalan ng trabaho, mawalan ng mahal sa buhay, o natatakot po tayong humarap sa kamatayan. Ngunit tatandaan po natin na wala pa po sa bagay na yan ang pinaka-nakakatakot. Ang pinaka-nakakatakot po sa buhay ng tao ay yung wala kang Diyos sa iyong buhay. Kasi alam nyo bakit? Sabi sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at di nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kagaya ng sabi ni Pastor kanina, lahat tayo makasalanan. Sometimes nagiging self-righteous tayo na sabihin na hindi naman ako ganung makasalanan. Hindi naman ako nangaliwa ng asawa ko. Hindi naman ako nangurakot ng milyon-milyon. Hindi naman ako pumatay ng tao. Pero sabi ng Bible, lahat tayo ay di nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At isang nakakatakot na bagay, yung pong kalalagayan na yun. Alam nyo bakit? Kasi ang Diyos ay banal na Diyos. At sa araw po ng paghuhukom, bunga ng ating kasalanan ay walang hanggang pagdurusa. Kung nagdurusa na po tayo sa mundong ito, bunga ng kasalanan, alam nyo, yung kabayaran ng kasalanan na walang hanggang paghuhukom ng Diyos, na paghihirap doon po sa impyerno, nasaksakan ng hirap, yun po yung ugat ng lahat ng takot na meron tayo sa ating buhay. At isang nakakatakot na bagay po iyon, no? Na tayo lahat ay makasalanan at ang Diyos ay banal. At merong mga nag-iisip na siguro, alam ko nang gagawin ko. Gagawa na lang ako ng mabuti. Magbibigay ako sa mga mahihirap. Magiging masunurin ako sa aking magulang. Susunod ako sa mga batas ng bansa. Gagawa ko ng mabuti para matakpan ko yung aking kasalanan. Well, bad news po. Hindi po mababayaran ng mabuting gawa ang anuman pong ating pagkakasalang nagawa laban sa Diyos. Lahat po ng ating mabuting gawa ay hindi nakatanggap-tanggap sa Diyos dahil ito'y manchado ng kasalanan. Kaya it is a wrong thing for us to think that by doing good, you will be saved. Hindi ko po sinabing huwag tayong gumawa ng mabuti. Ang sabi ko, huwag natin pong isipin na yan na magliligtas sa atin. Kaya yun po'y nakakatakot, yung walang Diyos sa ating buhay. Maring naririnig natin ang patungkol sa Diyos, ngunit ang tanong po, tayo ba ay merong tunay na relasyon sa Diyos na ating pong pinatutungkulan ngayon? Kasi po ang mahalaga ngayon na maintindihan natin, ang pinaka-nakakatakot sa buhay ng tao ay ang Diyos ay banal at tayo ay makasalanan. At hindi ito tolerate ng Diyos, even our smallest sin. Kahit na pagsisinungaling lang ang iyong ginawa sa iyong buong buhay, sa impyerno pa din po tayo magdurusa. At kahit anong tapal mo ng mabuting gawa, ay hindi po tayo maliligtas. Kaya yun ang nakakatakot talaga. Pero ang magandang balita, anong nangyari? Ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang siya ang magbayad ng utang na hindi natin kayang bayaran. At siya din po yung namuhay ng perpekto
upang yung katuwiran na kanyang natamo ay idamit sa atin. At sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Panginoong Kristo, hindi kay Birheng Maria, hindi kay Apostol Pablo, hindi kay kung kanino man po na kinikilala po nilang mga biblical figures, wala po ni isang pangalan na sukat na ikaligtas ng tao, kundi ang Panginoong Kristo lamang. Kaya nga po, ito yung mensahe sa atin. No? Tayo ngayon na mga mananampalataya na, sometimes, yes, nakakaranas pa din tayo ng takot. Kasi alam nyo bakit? Because we don't know the future. The only thing that we are able to understand is our past and the present. Pero hindi natin alam yung future. That is why, sabi ng Panginoon, fear not, dahil alam niya yung future mo na ikaw na nampalataya sa Panginoong Kristo. Alam niyo po, hindi na natin matatakasan, kahit Christian pa tayo, hindi na natin matatakasan po yung iba't ibang tinatawag na problema sa mundong ito. Kaakibat na ng Kristiyanong pananampalataya natin yan. Pero ang kagandahan po doon, ang sabi ng Biblia, huwag tayong matakot sa mga bagay na iyan, pagkat lahat ng iyan ay pinagtagumpayan na ni Kristo. May naghihintay po sa atin na buhay na mas mainam, yung po yung buhay na walang hanggan kay Kristo. Kaya anong gagawin natin ngayon habang naghihintay tayo? Patuloy po tayong sumunod at ipaglingkod ang ating buhay sa Kanya. Napaparilas po tayo ng takot. Napaparalyze tayo ng takot eh. That is why we do not want to commit na magpa-water baptize na. Ayaw nating mag-commit na umattend ng discipleship, ng prayer meeting. Ayaw natin mag-commit na sumali sa evangelism. Napaparilas kasi tayo ng takot. Yan man ay personal na mga takot sa buhay o yung pong tinatawag nating takot sa ating buhay pananampalataya. Kaya nga po, ang paalala sa atin ngayon, sabi diyan, fear not. Pero tingnan niyo yung huling verse. Sabi doon, I will strengthen you. I have to admit po ngayon, I have to admit, sa panahong ito ay wala po ako sa malakas na kalalagayan. Even pastors and elders can be discouraged. Even pastors and leaders and workers, deacons, can be burnt out. Pero salamat po sa salita ng Diyos na pinaalala niya sa atin, I will strengthen you. Even pastors and leaders, may mga peers din po yan. Pero ito po yung paalala ng Panginoon. Ikaw na kay Kristo, kaya nga sabi sa Bible, di ba, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Yung fear can paralyze us, but the Word of God can empower us. Kaya yan po ang paalala sa bawat isa sa atin. And I pray po na sa mga nandito ngayon, ito yung ating anniversary, I challenge you na magpakatatag ng loob. Mag-step up tayo this year. Kung tayo po ay hindi nakakadalo ng discipleship, every week nagpapaalala po ako, mag-step up tayo. Be courageous, fear not, umattend tayo. No? Yung iba natatakot umattend kasi sabi, baka pag-prayin ako doon. baka pag-exhortin ako doon, no? Yung iba natatakot sa evangelism kasi bakit? Baka batuhin ako ng trucks. May mga kapatid na dito na naranasan ng batuhin ng trucks. May samot sa aking mga takot. But ayaw mag-step up sa faith, no? Pero ito sabi ng Panginoon, fear not, because I will strengthen you. Kaya mga kapatid, it is a blessing, no, for us na dinala ng Panginoon ang kanyang salita through our dear Pastor Martin, no? And we ask him na dito po sa harap upang i-present po yung simple gift po ng ating church. Ganun din po mga Council of Elders. And also we will pray para po kay Pastor Martin. Tinatawagan po ang Council of Elders dito po sa harap. Pastor Boy, Pastor Rolly, Elder Rickson, Elder Berhel, Elder Jay. And lahat po tayo maaaring tumayo. And let us pray po kay Pastor Martin. Bago po lahat, I would like to award the Certificate of Appreciation. No, basahin ko po muna, Pastor. The certificate is proudly presented to Pastor Bernardo Martin F. Pinili Jr. in sincere appreciation of your valuable contribution as a preacher during the 24th anniversary of Christian Word Center, held on April 27, 2025 at Cavite City.
Your faithful preaching of God's Word has edified our local church towards its godly purpose of biblical worship, diligent discipleship, and passionate missions. 2 Timothy 4:2, preach the Word, be prepared in season and out of season. Pastor? Kasama po niyan, kaakibat, kanina nabanggit yung libro. May libro po ulit ngayon, Pastor. Kaya lang hindi siya talagang new, slightly used siya, pero ito po ay devotional, yung MacArthur Daily Bible. Also, our token of appreciation. Siguro, pag-pray po natin si Pastor, may ask po si Pastor Rolly to pray for Pastor Martin. Tuon po natin ating kamay kay Pastor. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kami nagpupuri sa iyo, sa iyong biyaya na nahayagan maputing balita ng kaligtasan through your humble servant, Pastor Pinili, Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay na ginamit mo sa gabing ito upang ang iyong salita ay mahayag sa buhay po ng bawat isa sa amin. We pray, Father God, ng patuloy na pagkapala mo sa kanyang buhay. Patuloy mo siyang palakasin at patatagin sa kanyang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Gamitin mo siya mightily for your glory to share the Word of God, to preach the Word of God, and to teach the Word of God, Panginoon. Saan mo po siya dalhin, saan mo siya gamitin, patnubahin mo siya at ingatan at pagpalain, maging ang mga ministeryo pinagkatiwala mo sa kanya, pagpalain niyo po ang gawain na ibinigay mo po sa kanya, Panginoon. Kaya Lord, salamat po at sa oras na ito patuloy kami nagkakaisa. Patuloy namin hinihiling ang divine protection niyo pong muli sa kanyang Panginoon at sa kanyang mga kasama, Panginoon, na kung paano mo sila hinatid ng payapat ligtas sa lugar na ito, muli mo silang ihatid ng payapat ligtas sa mga tahanang uwian po nila sa oras na ito. Kaya Lord, salamat at amin na pong inaangkin sa pangalan ni Jesus ang iyong basbas at pagkapala sa buhay po ng Pastor Pinili, hindi lamang sa kanya kundi maging sa kanyang buong sambahayan. Sa iyo namin mali, maingat na ibinabalik ang lahat ng kapurihan, kalwalatian, kadakilahan, kapasalamatan sa paggamit niyo po sa iyo, sa kanya sa upang mahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Ito po, Pastor.